Samahan si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy, mga kaibigan. It's February 2, 2025. At napaka-espesyal po ng ating tanghali ngayon dahil meron po tayong espesyal na bisita who we will welcome later on sa ating kwentong panalo. Kumusta po mga kaibigan? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. At mamaya-maya ay bubunutin natin yung tatlo na magkakaroon ng premyo mula sa Winner Ka Pinoy sa inyong pagbahagi ng inyong ititigil na at sisimulan ngayong 2025. So mga kaibigan, on today's episode of Winner Ka Pinoy, first Sunday of February, ay napaka-special po dahil pag-uusapan natin na pwede nating gawing hamon ang imposible. May mga times po kasi di po ba na iniisip natin na imposible yan, hindi ko naman yan kaya. Diba? So nandito ako ngayon at yung ating bisita mamaya para ipaalala na hanggat gusto, di po ba? Hanggat gustong sumubok ay walang imposible. Pinoy ako, buo aking loob, may agimat ang tubo ko. Pinoy ako, may agimat ang tubo ko. Mga kaibigan, kasama ko po ngayon sa ating estasyon si Miss Joanna Marie Cruz and Mr. Wilson Abrea sa ating digital, making it possible to broadcast this through live streaming. Please like and follow our social media accounts sa Facebook, Twitter, YouTube, and TikTok na DZXL News. From our production, Mr. Peter Paul Marie, Miss Micah Maris Barcelona, and our tech, Mr. Erwin Makatangay. Kaya mga kaibigan, bahaginan niyo po ako mamaya na ano ba yung mga dati or sa tingin mo ngayon ay imposible para sa'yo na parang gusto mong gawing hamon para sa'yo ngayong 2025. So ang ating episode ngayon, gawing hamon ang imposible, is inspired by our guest for our kwentong panalo na mamaya-maya ay i-introduce ko na po sa inyong, sa inyong lahat. Alam niyo po minsan mga kaibigan, yung limitasyon lang natin minsan is yung pagdududa natin sa ating sarili na kulang tayo sa kakayanan. You know, there's this very beautiful quote by Muhammad Ali. Sabi niya, impossibility is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they've been given.
Kaya may mga iba na parang ang laki-laki ng imposible para sa kanila. You know, but then again, sabi nga niya, impossibility is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they've been given than to explore the power they have to change it. So ngayong tanghali mga kaibigan, magkakaroon tayo ng special na kwentuhan kasama ang ating guest sa Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. At ang ating winner na guest ngayong tanghali, mga kaibigan, is PWD inventor and father of RA 10754 na si Mr. Ed Gueco. At siya ay isang advocate of persons with disability at siya rin ay isang survivor ng severe brain aneurysm in 2010. And he is a former member of the Filipino Inventors Society Incorporated. At hindi lang po yan, he is also a reserve for the Philippine Air Force of the Armed Forces of the Philippines. Welcome to the program, Ed. Welcome. Oo. Thank you so much. Maraming salamat na talagang bumiyahe ka pa mula sa Angeles. Yeah, all the way. All the way. Taga Balibago, Angeles po si Mr. Edwin Gueco, mga kaibigan. At nandito siya ngayong tanghali para i-inspire tayo sa kanyang kwentong panalo. So, Ed, klaro ba ako? Yes. Okay. Ed, paano mo na-discover ang Winner Ka Pinoy? Actually, it's by accident. So, nangyari, I bumped dun sa DCXL. So, nangyari, tama-tama ikaw yun. So, what I did, I listened to the program. So, tama-tama yung refuse to be ordinary. So, sabi ko, wow. Actually, I bought one. I bought one. Thank you for buying a copy of that I did. book. And then, actually, when I'm down, oh, Ed. Layo mo. Hindi kita matapik. Yeah. Sorry. It's okay. So when you're down, you're reading, you read a copy of... Yes. Actually, in 3 days natapos ko. Kasi, because of that book made my life more meaningful. So, thank you. Oh, thank you so much also, Ed. Ano ang pinakapaborito mong parte ng ating libro na Refuse to be Ordinary? Yeah, the being humble. Okay. Yes. That's the best thing. Na tipong you have to pull down yourself even though nasa taas ka na. Oo nga. Na hindi kailangang ipagyabang ang kahusayan. No. Yes. Ang sa akin naman is tipong I want to leave a legacy for my fellow PWD. Okay. And I did. Okay, let's start with that one. Dahil ikaw ang ama ng RA 10754, Republic Act 10754, mga kaibigan, tell us about it, Ed, para sa ating mga tagapakinig. Actually, a few years back, again, I'm sorry for my speech, medyo bulolo ko. It's okay, we understand. Pero, I do my best to be klaro ka naman. Klaro ka. Actually, ang RA 10.7 I was the one who loved it. And then, nangyari kasi a few years back, ang nangyari, yung nag-order kami ng, kasi birthday ko na. Birthday mo yan. So, nangyari, nag-order kami ng food ng senior. Nakataon, yung sa kanya, mas mura, sa akin mas mahal. Bakit? So, what I did, I checked her receipt. Babae siya. Ang nangyari, sila walang ba't kami meron. Sabi ko, hindi pwede ito. So, what happened? I went to the Congress, even to the Senate. That time, I asked them kung sino dapat kausapin. So, ang dapat kausapin, committee. So, nangyari, Ways and Means. Si Congressman Romero, and then sa Senate, si Angara. Okay. Wow. So talagang na-meet mo sila talaga? Yeah, I did. And then, I'm quite lucky kasi I bumped Senator Enrique and then Villar. Yes, I saw the photos. Yeah. Mamaya, papakita natin yung mga pictures mo. Ayan, nakikita ko na. You were able to go to the office of Sir Sunny Angara. Yes. You have a picture with former That's the chief
Chief of Staff, yeah. no? Yes, oo. Nakakatuwa naman, Ed, na nang dahil lang nakita mo yung resibo na yon na bakit yung senior citizens walang VAT, tapos ang PWD meron. So, paano mo nilabi yun? Paano siya ma-approve? I went to the Congress and then I went to the Senate. Inaway ko sila. Ay, naway mo talaga sila. I did. Sabi ko, ano ba kayo? Di nyo alam na mas mayaman sa amin ngayon? Ang mga seniors. Yes, kasi anak ng mga seaman, anak ng mga tabord. Sabi ko, ano ba yan? Ha? So, parang mali. Alam mo, ang senior, tsaka PW, hindi pwede mag-iwala yan para magkambalin. Oo, correct. It goes hand to hand. Yes. I'm going to invent something. I'm going to remove the senior. Oo nga. Hindi pwede. So, gaano katagal, Ed, na nilobby mo yon, no? Pinresenta mo yung case mo, and then gaano katagal bago na ilabas yung Republic Act 10754? Matagal din. Kasi alam mo naman sa gobyerno, matagal. So, matagal din. So, nangyari, ang importante nito, na-approve siya. Okay. Yun ang mahalaga, no? Yes, Na-approve siya. Kaya nga kanina kumain ako sa Jollibee. Kumain ako kanina. So wala nang VAT? Wala nang VAT. Okay. Anong year na na-implement ang RA 10? Actually, no idea na. Pero matagal na? Matagal na. Oh, that's good, Ed. Actually, so lahat ng ating PWDs na nakikinig, marami tayong listeners na PWD, Ed. Yeah, you have to thank me. Dahil po yun kay kay Mr. Ed Gueco, kung bakit wala na tayo ngayon VAT. Yes. Hindi lang wala ng VAT, pero meron pa tayong PWD discount. Yeah, 20% plus less VAT. Oo, 20%. Malaking tulong yan, Ed. Malaki kasi muna, actually, the government is trying to protect us by the Republic Act 7277, Republic Act 9442, and 10754. And then, actually, meron na misquote dito, yung batas pamasabi ng 344. Ano yun? Bakit? Accessibility law. Yung marap. I'm not aware of it. Yeah. Ano yun? Bakit siya nami-misquote? Ang ginagawa kasi ng iba, ginagawa ng Republic Act 7277 is strong. Is batas pamasabi ng 344. Yes. Para ba yun saan? Para saan yung batas na yun? Yung mga wheelchair. Yes. Na kailangan magkaroon sila ng sarili nilang Actually, ramp. that one is already a law. I don't know. Ba't din nila na-implement? Yes. Actually, meron nakikita, kaso lang, parang useless eh. I don't know. I think they have to check it. Yes. Pero Ed, I would like to acknowledge you, na on behalf sa lahat ng siguro ng tagapakinig natin na persons with disability, na merong isang tao na nagmalasakit talaga. Yes. Kasi pwedeng hindi na yan pansinin eh. Oh. Yeah. But you did. So congratulations on that one, Ed. At alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi parang last year pa natin pinaplano tong guesting mo, no? Ngayon lang talaga natuloy. Tapos si Ed po, mga kaibigan, 2 a.m. pa lang, sabi niya magbabiyahe na siya mula Pampanga papunta. Appreciate ko talaga, Ed. I just want you to know na you're deeply appreciated. Ikaw ang first na guest ng Winner Ka Pinoy, Kwentong Panalo, na nagpunta talaga dito sa station, talaga? Ed. Yes, ganun ka-special. At ganun din ka na-appreciate ko yung effort mo. Actually, same thing, you know what? Na-interview na ako sa ibang radio station, but ngayon na ako naging excited. Salamat, Ed. Thank you so much. Kasi nagme-message na tayo, matagal na sa ilang years pa lang ang Winner Ka Pinoy, tingin ko nagme-message na tayong dalawa. Kasi tingin ko 3 years pa lang ang Winner Ka Pinoy, you were already part of the family. Yes. Thank you so much for that, family. Ed. Actually, honestly, Chris, marami na akong di man ako kinakapan sa kanila eh. Dito kinakabahan ako. Kinakabahan ka? Huwag kakabahan. Sige na, take a deep breath. Pero okay lang. Actually, I'm used to it. I know. Nakita ko nga na in-interview ka rin ng mga ibang radio stations. Di ko lang mapakita syempre. At you were interviewed yata on TV pa, no? Yes. Galing-galing mo, Ed. Hindi naman. Ed, balikan natin. Because I'm sure, hindi ka naman ipinanganak na PWD. Tell us about your story. Okay. Alam ko 2010, no? Nakita ko yung medical certificate mo, April 2. Anong nangyari nun? Anong nangyari nung nagka-aneurysm? It's hereditary. Okay. Naman ako sa tati ko at sa lolo ko kasi they used to smoke a lot. Alright. Nangyari, naman ako.
Okay. So, nangyari, nung na-opera kami that day, 10 kami na-opera sa ulo. Sabay kayo, Nino? Sabay ka, hindi ko kilala iba, Ah, 10 kala ko. kami. Oh. So, nangyari, 10 kami sa kwarto, ang ingay. Sabi mo, mama, ang ingay. Nung hapon, ako na lang ang boy, sila pati lahat. Oh, no. Sabi, mama, mamatay ba ako? Ay, hindi kita iwan. Huwag mo iyong mama. Hindi ko niyam na mama ko. Oh. Ayan. How old were you at that time, Ed? 2010? 42, well, Siyang bata mo pa, bata pa mo. So, thank God for your mom also, no? Pero as a lone survivor ng 10 na nagka-aneurysm at Severe, that time. severe. Severe. Anong pakaramdam mo na you're still able to speak, Ed? You're able to nakakapaglakad ka pa din. I can still drive. You still can drive. Yes. Look at that. Akong Ed. driver sa bahay. O, tingnan mo. Yes, I can drive. In fact, may palabas akong kotse ito. Talaga, Ed. Yes. So, Got that bless. Actually, pag ako kumakain sa labas pag umaga, lahat ng mga palabas sa labas, pinapakain ko. nakita ko nga yung picture, Basta may pera, Mm. hindi po ko, pinapakain ko. Ah. Yung bola nga bibili ko ng bola. Parang pasasalamat mo na rin, ano? Yes, Ed, and na- at the same time, I want to thank God. Yes, yes. Without Him, I'm not. That's true, that's true. Mga kaibigan, sa mga kaka-tune in lamang po, kayo ay nakikinig sa Kwentong Panalo segment ng Winner Ka Pinoy. At ang guest po natin ngayon ay si Mr. Ed Gueco. He's a PWD inventor and father of RA 10754 na making possible yung 20 hindi 20% discount, no? The non-VAT. 20% discount plus less no VAT plus Yeah. less VAT para sa ating mga PWDs. And we're so blessed na pinaunlakan niya yung ating imbitasyon at nagbiyahe talaga siya from Angeles. All the way. Papunta dito. So Ed, tell me about your invention. Actually, hindi siya pwede sabihin kasi... Ay, hindi siya pwede sabihin. Kasi nasa DTI na. Okay, Actually, okay. Ano na lang, gist. Wag mong ikwento yung invention. Equilateral. Okay. Equilateral ability. Kasi yung una, pinagsama-sama ko kasi mga senior. Okay. PW. Okay. Good. Pero ano ba talaga ang background mo, Ed? I just want to understand paano ka naging inventor, no? Actually, it's by chance. Kasi, actually, yung utak ko, talagang tuloy-tuloy. Parang walang ginto. Especially nung ako na-opera sa ulo. Actually, 3 birthday ko. 3? Yes. Sige, tell me. Yung January 9, birthday ko. Yes, yung totoong birthday mo yan. Ang second birthday ko, nung ako na-opera sa ulo. Yes, that was April 2. Yeah. Yung pangatlong birthday ko, November 22, 2014, nung ako na-baptism 1. That's nice, Ed. Yes, I celebrate by eating somewhere else. Yes. Thank God. Yes, thank God. Imagine, 14 na taon akong buhay. Kaya nga. And the Aneurysm, others. severe. Oo. Yung boss ko dati, and I loved him so much, he also passed away due to aneurysm. Yes. Kasi talaga siya parang, talaga to, Ed, kaya ikaw, you're so blessed. Kasi parang mahirap i-survive ang aneurysm, right? Tell the listeners kung paano nangyayari yung aneurysm sa brain. Ang nangyari sa akin ganito, actually, mine is smoking. Due to smoking. Naninigarilyo ka talaga dati? Dati, parang naman ako sa hereditary. Pati yung paninigarilyo, Ed, namamana ba yan? Yeah. Talaga? Yes. Okay. In fact, nangyari kasi, yung nicotine nag-plug sa brain ko, sa brain ko. Okay. So, sumabog yung utak ko. Okay. Yung ugat ko. Pero chain smoker ka talaga, hindi naman? Di naman. Smoker lang. So, nangyari, pagkasabog nung ugat ko, dugo, natawid sa utak ko. So, they have to remove 1 part of my brain. Really? Yes. Kaya naapektuhan yung speech mo. Yes, Okay, even my understand. parents, in fact, I already had this kind of bike. Siguro limang bike na. Alam mo, nung nag-try ako ng bike, Natutumba ka? natumba ko. Kasi wala nang balance, no? Yes, iba na. Yes, Even when I'm firing, iba na. Iba na puso ko. Talaga? Yes. Kaya,
Nagbago talaga yung buhay, no, Ed? Yes, pero in a positive way. Kasi una-una, marami na akong natutulungan. Yes, So, yes. in fact, sa isang establishment, alam mo, siguro nasa mga 120 na naipapasok ng trabaho. Okay. Libre, walang bayad. That's good. Para kang manpower Yes, agency. parang ganun nga eh. informal, Kaso lang sabi nga sa walang bayad to, ang sa akin lang tulong lang. Para pagka sakaling kunin ako ng Diyos, meron masasabi. Ako Oo, tumulong. man. Oo. Yeah, that's true. Na nagdagdag ka ng liwanag sa mundo mo. Yes. Ang nakakasama na ng loob, minsan nagkikita kami, hindi mo lang pasalawat. Ay, hayaan mo na, Ed. Marami rin akong ganyan sa buhay ko na natulungan ko. Talaga? Oo. Malaki. Hindi lang basta tulong. Malaking tulong. Tapos hindi na ako naaalala. Alam mo, iniisip ko na lang, Ed, na di bale kasi God sees everything. At saka, hindi naman kailangan sa kanya manggaling yung, yung blessing mo or Tama yung thank ka, you mo. Diba? So, pero hayaan mo na it lang. will going to help anyhow. Kasi Yeah. una, it will going to boost it. Correct. Parang, That's true. tutulong ba ako? Correct. Kaso Yeah. lang Minsan, no, parang sa halip na ma-inspire ka, parang mawawalan ka ng gana, no? parang, alam mo, minsan, may nakapala ng cashier, no? May nakita ko siyang cashier sa buo. Grabe, cashier pala to. Di mo lang pasalamat. Oo nga eh. By merely saying thank you. Na ikaw ang nag-refer sa kanya I did. doon. Yes. Alam mo, kung mga 120 lang, meron na ipasok. Oo nga eh. That's great, Ed. Alam mo, hayaan mo na yung thank you nila. Ang mahalaga is you did your best to help. Tama ka, kaso lang yung iba pa rin talagang kahit pa paano. That they acknowledge. Yes. That's Para true. bang, bilang tao. Correct. Tao. So, alam mo, ito yung malaking bagay yun. Yeah. Kaya nga, I'll just cut you there, Ed, ha? Kaya mga kaibigan, lagi natin sinasabi sa Winner Ka Pinoy na wag naman natin kalimutang magpasalamat. Oo. Na parang hindi tayo entitled sa tulong ng iba. Hindi rin tayo entitled sa pangunawa ng iba. Pag ibinibigay sa atin yon, they're giving a part of themselves sa atin. So, yan, naririnig niyo po si Mr. Ed Gueco na parang sabi niya na, oo nga, no, parang dahil ko natulungan. And sometimes they don't even notice or they don't even thank me, parang ganyan. So, Ed, merong babasahin from our book. Yes. I'm sure nabasa mo yung libro ko, so familiar ka dito, no? Anyway, nalagay ko doon sa ating libro, mga kaibigan yan. This is just the Pocket Inspirer edition. Ayan, to whom much is given, much also is expected. Naralala mo tong part na to na parang nilagay natin dito na whatever is given to you, multiply it. Correct. Make it produce more. If you are blessed with financial abundance, be grateful and think of money as a tool for goodness. Now, you can do more than pray, smile, or console. Nung sinusulat ko to, ang iniisip ko is that may mga times sa buhay natin na gusto nating tumulong, for example, financially, pero hindi tayo makatulong kasi wala rin tayo. So, ang pwede lang nating sabihin is ipagpipray kita. So, that was the mindset nung sinulat ko to. Now you can do more than pray, smile, or console. You can pay for a hospital bill. You can give one family a renewed hope at life by sending one child to school, which we do at Winner Ka Pinoy. You can help remove lack of money as a barrier to achieving one's dreams. You can do a lot more good when you accept that you are just a steward and a channel of the abundance you enjoy. Binabasa ko to para sa iyo, Ed, because nakita ko yung mga pictures na pinadala mo, no? Marami kang mga natutulungan ng mga kababayan natin. Yes. So tell me more about that. Kung ano yung mga, alam mo na, para mas ma-inspire din yung mga kababayan natin na yes. pag nabigyan ka ng madami, ng abundance, parang obligasyon mo ding magbahagi. Actually, para sa akin, this is obligation kasi is part of my job. Okay. Oh, it's part of your job? Yeah, parang Are you employed now, Ed ba? Sorry. Yes, I am. Employed ka ba? I am. Saan? Sorry, hindi natin kita natanong. Pwede mo bang banggitin? Okay lang naman yun. Okay lang. Oo. I'm a consultant of the Actamic Corporation. Actamic. Oh. Yes, that's why I'm that's with this one. good. And then, hello, my boss. Hello. Oh, greet mo. I-greet mo. Hello, my boss, Renato Tantanco, is our president. Oh, how And nice. then- Hi, sir. Yes, and then, actually, dati akong marketing director ng kumpanya. Okay. So, what happened, I resigned because of aneurysm. Yes. So, nangyari, he went back to my place.
Oh, you see, sir? Yes. And then he wants me to be back To in the go company. back. Sabi ko, ayoko na. Napakabuti naman. Boss, ayoko na. Nakakatuwa. Ayoko na. Boss, kasi nakapad na ako. Tsaka baka ma-appoint akong undersecretary. Yes. Yes. At talaga, you were baka ma-appoint ka as undersecretary. Pero malamang ma-appoint ako. So, nangyari, doon papasok ko sa bahay, kasi Chinese New Year na. Nangyari, sabi ng mama ko, alam mo, Edwin, alam mo yung utang na loob. Sabi ko, naman, mama, Pilipino ako eh. Oo. Alam mo, nung naopera sa ulo, isa sa mapunta sa hospital. At alam mo, malaga. Pagalis siya, may dala siyang sobre, envelope, long. Long long. Puno ng pera. Natin mo yan. 100,000. Look at that. Tapos kakabasa ko lang yung ano na yun. Hindi ko alam yung kwentong yan, Yes. ha? Tapos kakabasa ko lang yun na you can do more than just say hello sa hospital. Yes. 100,000. Oh, that is so, Alam mo, hindi, konti lang ang tao na may kakayanang magbigay ng ganyan. Yes. Ng taus-puso, na hindi sasabihin, babayaran mo yan, Hindi. gives, or, alam mo na, bayaran mo kahit walang interest, di ba? So, hindi pinabayaran sa'yo yon, bigay lang sa'yo yon, Ed. Yeah. Anyway, can I get it? Sure, of course. The entire My team, boss, yes. Reynaldo Tantanco, our president, You can look at the camera. and the VP of the company, Gloria Tantanco, her wife, and family. Again, boss, good morning. Good morning po sa Tamtangko, tama? Yeah, Tamtangko family ng Agtamek. Ayan. Actually, right now, he made me a consultant. That's good. Consultant for what department? Marketing. Oh, that's nice, Ed. Basic. Pag kailangan mo ng tulong ko, alam mo naman, I can do a webinar for your company or anything. Basta just reach out to may me. isang company dito na ayoko nang sabihin. I was someone who did the whole floor. That's good. Yes. That's good. Yes, and then marami na akong napatunayan sa kanya. In fact, nakapagtayo pa nga sa isang planta. With your help. Wow. Actually, alam niya. Oo. Kaya ka nga nila binalikan, Ed. So you're very young, Ed. At your age now, napakabata mo pa. 57 plus 20 because of aneurysm. Yes. So Anyway. that's, still very young for me. Pero parang ang point ko dito is that, parang, okay. Wilson, ayan na, nakalagay. PWD inventor and father of RA107. Thank you. Alam mo, hanggang forever na yan, Ed. It will be, of course, kasi it will be on YouTube, sa DCXL News na you can watch it there, your friends can watch it there. Yeah. Ipapadala ko rin sa'yo yung link para you can share please. it with your friends. Pero I mean, etong conversation natin na to is also a testament, no, na walang imposible talaga Wala kapag talaga. gugustuhin. Yes. Kasi pwede kang magmukmuk na lang at sabihin na, alam mo yun, nakawawa naman ako. Totoo. Actually, nung una ko talaga, ganun nangyari. So, alam mo, Chris, nung bagong opera ko, alam mo, pinaputang ako ng mama ko sa barangay para maging PWD Association. Ano nangyari? That time, election. Ang mga kasama ko, they gave them 10 minutes of the time. Ako, 1 minute. Ang nangyari, ako pa nanalo. Landslide. Talaga? For what position is that? President. Oh, look at that, Yes. Ed. So, because you have it in you, Alam mo yon, just by looking at you, kahit hindi ka pa kinakausap, ma'am, I can see, hindi naman sa hindi kita binubola, ha? Pero maganda talaga yung energy mo, Ed. Thank you. Oh, let's pause for a time check, Ed, ha? Okay. All right, and just stay there for a while. Oras mga kaibigan, it's 11:30 in the morning. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo na paborito ko rin, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At mga kaibigan, kapanayam natin ngayong tanghali si Mr. Edwin Gueco. He's a PWD inventor and father of RA10754. Kaya po talagang sana ay nai-inspire kayo sa kanyang Kwentong panalo. kwentong
panalo. Ayan. So, let's pick up where we left off, Ed. Yes. Alam mo yung sabi mo nga na ikaw pa yung nanalo, no? So, there must be really something in you. Landslide, na landslide, Oh. yes. So, meron talagang Yeah. nakikita ang mga tao sa'yo na, alam mo yun, na nagugustuhan nila. Wait lang, Ed, Ang dami na palang nakikinig sa Facebook live stream. Ang dami na rin pong messages. Babasahin ko po mamaya po, after ng interview namin ni Ed. Pero you can also write your messages there for Ed. Makikita rin po niya yan later. Yeah. Continue, Ed. Alam mo yung sinabi ko. Sabi ko marami, ako si Edwin Guek, tumatang Pangulo ng PWD sa Balipago. So nangyari, if I'm not going to fulfill my agenda for 6 months, magbibideo ako. Sabi mo, yes. Hindi naman ganun ka pa ng maka ko. Magbibideo ako. Hindi ko kaya. Kaya ko. Of course, Ed. Kasi ikaw pa ba? Diba? I mean, ikaw yung inspirasyon ng ating topic ngayon na gawing hamon ang imposible. Yes. Yes. Very impossible. With my condition, risk, aneurysm, severe. Kanya nga Ay, mahirap. Napakahirap. Kanina lang, pagbay ko kanina. Alam mo kanina, ay, sabi ko, alam mo, ayokong palisin sa bahay. Ng mama mo? Oh. But even my daughter. Ayaw niya. Ano sabi niya? Para bang, Kasi pwede naman nga tayong mag-zoom. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ang kaso lang, wala, gusto ko eh. Saka isa ba, sasamba rin ako. Nagsamba ka rin. Nagsamba ka bago ka pumunta dito, yes, no? God first. Yeah, God 6 first. 6 a.m. Yeah. So I have to leave sa Pampanga ng alas 3 ng madaling araw. Look at that. Yes. Yeah. Yan ang maganda sa'yo, Ed, kasi ano mo yun, ikaw yung tao na when you are determined, no, nothing can stop you talaga. Nobody. Would you like to greet your family, your daughter? I mean... Yes, actually, I would like to greet, my fellow PWDs, magandang umaga po sa inyo lahat. At the same time, yung mga kasabi sa Filipino Investor Society, and then Andrea Matlambayan Rodriguez, and then Jerwin Halandoni, and Ma'am Trin Melo Garcia Alojado. Later I'm going to tell about it. Okay. Ayan, maraming salamat po. You made my life more meaningful and colorful. And then I would like to share a quote from a person I read. Never disregard somebody with a disability. You never know when they're going to inspire you. Please extend any help, respect, and courtesy to us. Yes, please. Ako rin po nakikiusap talaga. Yes. Na napakarami nating talented na PWDs. Thank you. Alam mo, there was one time na nag-narrate ako for the film of Miss Mirana Medina na Pule, Apolinario Mabini's story. Doon ako unang na-in-love sa concept na napaka-talented ng marami sa ating mga persons with disability. Na minsan nai-ignore, no? So, tama ka doon na let's consider, respect, give courtesy sa ating mga PWDs. In fact, meron akong design na ginagawa ngayon. Na di pong this PWD and senior, they're going to work as a crew. As a? Crew. As a crew? Yes, service crew. Service crew? Yes. Mabuti naman. So, yung invention mo, pinapatent na ngayon. That's what yes, you're saying. Kaya wag ka na sa... magkwento tungkol doon kasi baka bawal nga. Bawal. Oo, yes. I'm forbidden to Of course. And I understand that. Oo. So Ed, with the last remaining 5 minutes of our interview, meron ba akong hindi na itanong sa'yo na gusto mong ibahagi sa akin? Wala naman. Ako may nakalimutan ako. Sige, tell us. All praises and glory to God. Wow. God. Always. God. Always, no? Always, no? Kasi kung hindi naman din sa grace, no? It's really grace at the end of the day na why of the 10 ikaw lang ang lone survivor. Yes, Ed? lone. Lone. Aneurysm severe. Kanya nga eh.
Thank God. That's true. To God be the glory indeed. Yes. Kaya sa mga hindi naniniwala talaga na may Diyos, parang just look at your life, no? Yung buhay mo na, Yes. yung anak mo, yung asawa, yung pamilya mo, doon mo marirealize na parang there is a loving God behind it all or above it all. There is. So, Kanina yung marap matataas eh. Alam mo, kinakaman ako. yes. Yung matataas eh. Aha. Sige, wag na natin pag-usapan Anyway. kasi parang tayo mas stress. Anyway. Totoo yan. Kaya ako, mas iniiwasan ko pag-usapan minsan ang politics sa Winner Ka Pinoy or Kwan kasi parang nakaka-frustrate, no? Na sila yung may kakayanan sana na tumulong, pag-aanin ng buhay natin, no? Pero minsan sila pa yung nagkukulang talaga. Nangangako, tapos hindi naman. Oo nga eh. Oo nga. So, as an advocate of persons with disability, aside doon sa sinabi mo kanina na give us courtesy, don't ignore us naman, meron ka pa bang ibang gustong ipaalala sa amin? Soon, they're going to accept service crew para sa mga PWD na able tsaka senior. That's able. Yeah, able, yes. Able kasi Siyempre, mahirap naman mag-serve ang hindi able. Yung iba kasi nakahiga na nakita mo. I know. So anyway, yung mga able, wait for it. Bapa na to. Mabuti naman. So ano yan? Parang nilalobby mo pa yung... Actually, ano na yan? my design for them part of it, I'm going to ask them to hire us. That's good. Actually, hiring a PWD in the company, you have a rebate sa tax. Yes. Meron. You have to, I read it. So, nangyari, nga pala, by the way, yung 7277 is about PWD na tipong, ang pinakahilit yung prior to train. Yung Republic Act 9442 is about yung mga tipong backing the PWDs, yung mga gaya. Kaso yun. Ang Republic 10754 naman is about less 20% and less bad. And less bad. Yun yung father. That's yours, yes. So mga kaibigan, you're looking at, or kayo pag nasa Facebook live stream kayo, YouTube, or pag nasa radyo, you're listening to the father of the Republic Act 10754. Ayan. So, nakakatuwa ang kwento mo, Edno, kasi pwede kang hindi na lang gumawa. Pwede kang maging dependent na lamang, pero you are so resilient at yung kwento mo talaga is a story of getting back up at fully utilizing pa rin yung talents mo. Actually, Chris, I'm having my pension for my disability. And sad to say, meron akong nakitang di tama, pero I'm going to galing sa SSS yan? Yes. Okay. My disability. Actually, I'm pushing a bill also. Regulated posted bill and ads. Okay. Bakit? Kasi posted lang post, mali-mali naman. Nakakaya. This one will go to affect our educational system. Okay, yeah, that's true. Yes. PWD, PWB. Nakita ko nga yan. Bakit may PWB? Ano yung B? Ano yung B? Person with disability? Alam mo sabi sa akin? Sounds like. So, ibig sabihin, they just really don't care to find out the correct, Even the MRT to LRT, meron mali. Talaga. Meron. Yung man lang, sana man lang itama, no? Yung magmalasakit lang ba? Kaya nga, meron man tayong UP, meron man tayong Lasal. Correct. They can have some kind of consultation first before they go to post it. Nakakaya. Yes. Oo, picturean kita, Ed, kasi para may souvenir ka dito same. Picturean na kita ngayon kasi malapit na tayo matapos. Walang staff na magpipicture sa atin. Radio, can you take our picture? Yeah. Kasi nalimutan ko malapit na tayo Radio, can you come and take our picture? Napahaba. Hindi, okay lang po. I mean, it's okay. Kasi sabi ko, nagbiyahe ka ng napakahaba. Yes. To give you only 20 minutes, it's just not fair. And besides, i-inspire mo rin talaga kami. Ayan. Oo, tapos wait lang, i-message ko lang yung, calling on my PA, Mr. Ray Joseph, could you please come here to take a photo? Ayan. Dito ka pa. Thank you so much, Wilson.
may nakarinig din. Yeah. Ayan. Sorry po mga kaibigan, nagpipicture lang po kami. Nako, kasama ko po si Mr. Ed Gueco. Ayan. Isa pa. Thank you so much, Wilson. Thank you. Ayan. Thank you, my dear. O, diba? Napakagwapo talaga ni Wilson. Ayan. So, at ang babait nila, yes. Lahat Yes, sila. Lahat ng team dito sa DCXL. Yeah. Kaya love na love ko pumunta dito talaga kasi, you know. So, Ed, we are now winding down our interview. And, meron akong gustong panghuling tanong sa'yo. Okay. Bago natin patugtugin yung kanta na dedicated sa'yo talaga at sa mga kagaya mo na Thank you. ang galing mo, bayaning Pilipino. Para sa akin, ang mga kagaya mo talaga, Ed, ay bayani. God, You are a living hero. the legacy, Yes. 10-7-4, Yes. it would go to help them a lot. Of course, of course. Imagine VAT Hindi mo na ilang percent ang VAT? 12, no? Oh, 12%. See? Tsaka sabay, that's forever. Yes, that's forever. Yes. Hindi na marirevoke Hindi yung na, law hindi na na. yan. It's already a law. Yeah. That's beautiful, Ed. At maraming salamat na ibinahagi mo yung mga kwento mo, pati yung picture mo na operasyon sa likod ng ulo mo. Nakakatuwa ka kasi, alam mo yon, pag nagbigay ka talaga ng kwento at inspirasyon, you go all out. Yes. At tingin ko yan ang kailangan ng marami nating kababayan ngayon, mga kaibigan, na gawin nating hamon ang imposible. So sa panghuling tanong ko sa iyo, Ed, if there's one thing you can teach the world, alam mo na, kung matitira lang na pwede mong ituro sa mundo ay isang bagay lang, ano yon? Love. Palabay yung pagmamahal sa kapwa. Love. Pareho tayo, Ed. Lagi ko rin isinisigaw yan dito sa Winner Ka Pinoy na love always wins. Love conquers all, diba? Yes. Yeah. And actually, yun ang pinakadakil sa lahat. Yes, Love. indeed. Yes, indeed. True love ba? Hindi yung love. Oh, syempre, hindi yung love na parang ilalove ka dahil may kailangan sa'yo. Meron ganun. Oo, meron ganun. I agree, Ed. And so, Ed, before I play for us the song, Ang Galing Mo, Bayaning Pilipino. Wait, Chris. Yes. I'm lastly, may nakalimot na ako. Ano? Komiya family, good morning. Okay. Meron ka pa bang gustong batiin? Sige na, it's okay. Mama mo, you forgot to greet your mom. Yeah, actually my mom died. She did na. Yeah, August 7. Of last year lang? Yeah, last year na. Oh, Ed, okay. 87. 87, she lived a long, yes, beautiful life. anyway, to our Bugako family, Yes. my younger brother Joel, and Leo. Yes. Again, good morning. Yes, and you should be very proud of your brother, Ed Gueco. Ang Gueco is like ang Gueco, remind me if I'm wrong pero ang Gueco is parang merong, ano yan, parang, sige, tell me. Gueco actually, tanwat ko, tamtang ko, iko, is, ang root word niya, ko. Ko, no? Yeah, kaya Chinese ang ganda, yan. no? Gueco. Ang kaya ganda nangyari, ko. Kasi that time kasi yung mga Chinese, inuuli yung mga Chinese noon. Kaya, kaya nagpalit ng ano. So, kaya tingnan mo yung mata mo talagang Chinese ka, no? Ed, we're about to play a song dedicated to you and to all our winners. And I would just like again to say thank you sa pagpunta mo dito sa ating istasyon. I really appreciate your effort, Ed. Thank you. And thank you sa pag-inspire sa ating mga kababayan ng iyong Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. At ang ating winner na guest ngayong tanghali, mga kaibigan, sa ating Kwentong Panalo ay si Mr. Edwin Gueco. He's a PWD inventor and father of RA 10754. At mga kaibigan, patutugtugan natin siya ng isang magandang kanta na Ang Galing Mo, Bayaning Pilipino by Mr. Reuben Lorente. Chris, daughter mo. Pagsisikap ang karangal ay natanggap ang king katalino
ikang dakila, sa Diyos ay magtiwala, likas sa puso ang pagtulong sa kapwa. Ang galing-galing bayaning Pilipino, handang lumaban sa hamon ng mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas noo, oh Pilipino. Buong bansa'y nagdiriwang, pagkat pag-asa nito'y nasa iyo, nasa iyo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas noo, oh Pilipino. Ang galing mo, bayaning Pilipino. Naku mga kaibigan, sana'y na-inspire kayo sa kwento ng ating guest na si PWD inventor, Mr. Edwin Goeco. Naku mga kaibigan, ang dami nyo na pong messages. I'm going to be reading them now. Ayan, from Mr. Ronald Tumbaga, mas masarap maging inspirasyon ang kakulangan o kabiguan. Kapag nasa ibaba ka na, paano ka pang babagsak? This is beautiful. And hello to my Auntie Lolit Lorenzana. She's watching. Hugs to you too, Auntie. Des Ferrer, good morning. Happy Sunday to you and to your family as well, Des. From Bing Damalerio, good morning, Chris. Happy Sunday watching from Kataan, Banga. Hello sa inyo tanandira, Bing. From Renato C, good morning. Listening. Hey, thank you so much, Mr. Renato C. Manang Telma Balbuena, good morning to you too. And from Angelo Redaha, happy Sunday, tanghalian, Radyo Man, Ate Chris, advance Feb Ibig Day. God bless, from Malolos, Balacan. Hey, thank you so much, Angelo Redaha. Naku mga kaibigan, dahil nga po Feb Ibig Month na ipinaalala sa atin ni Angelo Redaha, sa lahat po ng natitirang linggo ng ating February, ay magkakaroon tayo ng portion na kwentong pag-ibig. Aha! Sulatan niyo po ako ng inyong mga love stories po. Sige na. Pero hindi po ito maiksing message. Siyempre, ikikwento niyo sa akin paano kayo nagkakilala. Pwede kayong magbahagi lamang kasi happy ending kayo. Or pwede kayong humingi ng payo. Sakali lang kaya ko, di ba? You know, Ayan, maybe we could read 3 letters every episode, tas I'm going to play music. Actually, na-inspire ako niyan sa kakapakinig ko kay Joe Damango. Ayan, I'm a fan of Joe Damango. Sabi ko, magaya nga to sa Winner Ka Pinoy. Ayan, ha mga kaibigan? So send me your love stories. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. Okay, padala niyo po ako ng inyong kwentong pag-ibig po Pwede niyong ipadala sa akin sa messenger. Pwedeng mahaba doon po pwedeng letter talaga sa messenger ko. Or pwede rin sa email ko, chrisglorenzana@gmail.com. Or pwede rin niyo po akong i-text. Pwede rin na pong i-text, hati-hatiin niyo na lang yung letter niyo. Tapos ayusin ko na lang po pag natanggap ko na. Ayan, so kwentong pag-ibig for the rest of the Feb Ibig month. Ayan po, excited ako marinig ang inyong mga kwento. At lahat po ng mga magbabahagi ng kwento na mababasa natin on air, I will send you a copy of my book. A signed copy of my book dedicated to you. Our Pocket Inspirer Refused to Be Ordinary. So thank you, Angelo, for reminding me of this. Hello to Miss Delia Cabrera. Happy birthday to my pinsan, Yesa Jacinta Fortunado. God bless. Hey, happy birthday! From Julian de la Cruz. Good po, Madam Chris Lorenzana. Pwede po bang maimbitahan po kayo sa Luneta? I'm not sure I can because that's a Sunday, my dear. Pero salamat sa pag-imbita, ha? Ayan, alright. Okay, maraming salamat, Miss Delia Cabrera, sa maraming messages mo. At salamat. And
Okay, from Delia Pines, magandang maaraw na umaga, Ma'am Chris and Sir Edwin. God is so good, indeed, indeed. At ang ganda nga ng araw ngayon, parang gusto ko rin magpa-araw pa. Hello to Joffrey Ron Kaagbay. Joff, I was just about to, meron talaga ako ditong note to greet you, Joff. Maraming salamat. Joff, bago kita i-greet at basahin yung message mo, maraming salamat sa Shinetsu Magnetics Philippines, Inc. Lahat ng leaders ng SMP na naging participants ko a few days ago. Kasama doon si Mr. Joff Ron Kaagbay. Maraming salamat. Joff, I gave your book to your seatmate. Ayan. So sabi ni Joff, good morning, Ma'am Chris. Thank you so... Ayan, dito na pala. Thank you so much for the wonderful gift. Refuse to be ordinary. You're welcome, Joff. At maraming salamat din sa pakikinig sa Winner Ka Pinoy. I'm so blessed na kinausap mo ako during our breaks, during the training. Meron pa ako isang pasasalamatan. I'd like to thank the EcomServe team who I served yesterday. Maraming salamat po talaga. And mayroon akong na-serve na nalimutan ko sa webinar. But anyway, you know who you are. Hello, Miss Leone Chico. Good morning. Sana narinig mo last Sunday yung ating programa, ha? Kasi that was really like a big part of our program last week was because inspired by your story. Salamat talaga, Miss Leone Chico. Ayan, and... Mary Ann Kagwat, Blessed Sunday po, learning from failures help us to make the impossible possible. Beautiful, that is so true. And from Charito Cabrera Diana, good Sunday, Ma'am Chris, and also to Sir Ed. Mabuhay ka, Sir Ed. Oh, Ed, look at that. And from Evelyn Napamaseno, good morning, happy Sunday, everyone. Thank you so very much. Thank you so very much. Okay, and to my son who's messaging me now, I'm on air, anak. I love you and I miss you. I'll message you later. Okay, and let me see. There are other messages here from Dr. Echel Villanueva. Love, be a light to everyone. Happy first Sunday of February. Love. Thank you so much, Mama Love and Tito Dan. See you tomorrow. And from Miss Sally Eleserio Pamatian, happy Sunday morning, Ma'am Chris. Shout out po sa mga taga Sitio Amnay, Barangay Barahan, Santa Cruz, Occidental, Mindoro, especially to Sir Paul Pagilagan of Pinagturilan National High School and Perlito Espiritu. Hey, hello sa kay Sir Paul Pagilagan at Sir Perlito Espiritu. Thank you so much, Sally, for sending a message. Ayan, and from Miss Ermi Clemente, good morning to you, my dear, as well, and happy Sunday. And, alright, okay. Try ko maubos lahat ng messages. One more bago natin bunutin yung ating 3 winners ng 100 pesos GCash or load for last Sunday's participation. Tingnan ko muna kung may mga nag-message. Alright, ito na po. I'll pick now. Wala pong, daya po. Ayan po, wala pong daya. I'll close my eyes. Let's see. Let's pick the one first winner of our 100 pesos GCash. Okay, ito ay si, Mr. Ronald Tumbaga, na ang sisimulan mo ngayong taon is to be proactive. Congratulations po. Send me a message, ha, kung GCash or load. Next winner natin is Miss June Benauro Mendoza na mas magiging optimistic na ngayong taon kesa sa pessimistic. Congratulations to you, my dear. Send me a message, ha, June. Ayan. Send me a message po sa 0976-014-5041. Yan ang ating dedicated Winner Ka Pinoy number. Okay, and our last winner for today, for last week's participation is Mr. Jimmy Dumduman. Babaguhin ang matagal magdesisyon at sisimulan na ang di magdadalawang isip. Beautiful. So congratulations, Jimmy. And do send me a message. Ayan ako mga kaibigan, malapit na po ulit tayo magpaalam. And maraming salamat po talaga sa inyo na mga nakikinig sa ating programa. At maraming salamat po lagi sa pagsama sa akin, no, at pag-encourage sa akin lagi. At maraming salamat po sa inyo ngayon na talagang pinakinggan ang kwento ni Mr. Ed Gueco. Na kahit na hirap siya minsan express yung sarili niya, but he really did his best. And we really appreciate him for inspiring us today. Check ko lang po kung meron pang messages po, bago ako mamaya-maya magpaalam na. Ayan, so gawin nating hamon ang imposible. You know, there's this very nice quote I read before that impossible is not a fact. Impossible is not a fact. It is an opinion.
laging ina-attribute itong quote na to kay Muhammad Ali na impossible is not a fact. Hindi siya totoo. It is an opinion. Opinion lamang nila yon. Impossible is not a declaration. It is a dare. Kapag every time na may nagsasabi sa atin na, imposible yan, imposible, kailangan ang naririnig mo is hinahamon ako, hinahamon ako. So impossible is not a declaration. It's not truth. It is a dare. Marami ngayon sa mga bagay na na-enjoy natin. Parang ito, ang radyo, ang naririnig nyo ako kahit nasa malayo kayo. This used to be impossible, diba? Pero may mga tao na hindi tinanggap ang imposible at sinabi na it is a dare. So impossible is potential. Pag sinabi na imposible, potential yan. Hamon yan sa'yo. Impossible is temporary. In fact, impossible is nothing. Panahon na naman po para magpaalam mga kaibigan. Enjoy this very beautiful song of Mr. Ariel Mesiano, Winner Ka, Pinoy. Nila sa atin, tayo raw mga Pinoy, walang mararating. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Mahuna tayo sa bawat larangan, bawat Pinoy may galing, may kakayahan, kaya nang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Gumagaan lahat ng mga problema, kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na, naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Manguna tayo sa bawat larangan, bawat Pinoy may galing, may kakayahan, kaya ngang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, Winner ka, Pinoy! Winner ka! Maraming salamat ulit, Miss Joanna Marie Cruz, Mr. Wilson Abrea, Peter Paul Marie, Micah Barcelona, Eman Mortega, Jairus Peña, Florida, and Erwin Makatangay. Thank you so very much for being with me today on this broadcast. Mga kaibigan, nako, ang imposible ay paniniwala. So sana baguhin natin yung ating paniniwala, ha? Gawin nating hamon ang imposible. At sabayan nyo na po ako, sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka. Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka, Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka, Pinoy!